Nagsimula ang pangyayaring ito sa ulat ng mga residente na nakatulas ng katawan ng isang babae na nakahandusay sa isang palayan tuwing umaga nung magsisimula na sana ang magsasaka sa kanilang gawain. Dahil hindi kalayuan sa kabahayan ang lokasyon, mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ang gulat sa mga residente sa paligid. Agad na nakatanggap ng ulat ang lokal na pulisya at nagtungo sa pinangyarihan upang magsagawa ng investigation at ikordon ang lugar. Nang matapuan, ang biktima ay nakatali ang mga kamay at wala ng senyales ng buhay. Kalaunan nakilala ang biktima bilang isang babae na nasa edad 30, pataas na napaalamang nakatira hindi kalayuan sa lugar kung saan siya natapwan. Ayon sa inisyal na pahayag ng pulisya, walang nakitang senyales ng paglaban sa paligid ng palayan, ngunit ang kondisyon ng katawan ng biktima ay nagpapakita ng hinalang nakaranas ito ng karahasan bago namatay. Nagsagawa ng paunang pagkakakilanlan ang pangkat ng SOCO Scene of the Crime Operatives. Nilagyan ng police line ang lugar para sa karagdagang investigasyon. Mula sa inisyal na pagsisiyasat sa ilang nga saksi, napaalaman na ang biktima ay nakitang lumabas ng bahay ng gabi bago siya idineklarang nawawala hanggang umaga. Ang nag-alalang pamilya ay nagsagawa ng sariling paghahanap bago makatanggap ng balita mula sa mga residente tungkol sa pagkakadiskubre sa bangkay. Sinuri ng mga pulis ang nakuha ng CCTV sa mga patungo sa palayan at kumuha ng pahayag mula sa mga taong huling nakasalamuha ng biktima. Isang makabuluhang pag-unlad ang nangyari nang hulihin ng maimbestigador ang isang lalaki na napaalamang may malapit na ugnayan sa biktima. Masiding inimbestigahan ang lalaki dahil sa pagbibigay umano nito ng hindi tukmang pahayag. Base sa inisyal na impormasyon, ang motibo ay tumutukoy sa mga personal na problemang pinagdadaanan nege biktima at nege suspek. Gayunpaman, patuloy pa ring sinisiyasat ng pulisya ang posibilidad ng iba pang mga kadahilanan sa likod ng insidente. Ang pangyayaring ito ay nadulot ng matinding kalungkutan sa pamilya ng biktima at pangamba sa komunidad. Laking gulat ng mga residente dahil kilala ang kanilang lugar bilang isang medyo ligtas na komunidad. Ang lokal na pamahalaan at ang mga opisyal ng barangay kasama ang pulisya ay nagtaas ng pagpapatrolya at nanawagan sa publiko na maging mas mapagmatiyak lalo na tuwing lumalabas ng bahay sa gabi. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon sa suspek habang hinihintay ang formal na resulta ne autopsya upang matukoy ang tiyak na sanhi ne pagkamatay ne biktima. Pumasok ang investigasyon sa mas malalim na yugto matapos makumpleto NH Forensic Team ang masusing pagsusuri sa pinangyarihan NH krimen. Ang palayan na dati tahimik at malayo sa karamihan ay napalibutan na ngayon ng police line at mga opisyal na naghahanap ng karagdagang ebidensya. Mula sa inisyal na pagsusuri sa lokasyon, nakakita ang investigador ng ilang nakakalat na gamit ng biktima hindi kalayuan sa lugar kung saan natapon ang bangkay. Ilang bakas ng paa at gasgas sa mamasa-masang lupa ang nakuha rin bilang bahagi ng ebidensya na masususing susuriin sa forensic laboratory. Ibinunya ng paunang resulta ng autopsya ang pagkakaroon ng masenyales ng pisikal na karahasan bago idineklarang patay ang biktima. Bagamat hindi pa detalyadong nalalahat ng pulisya ang eksaktong sanhingang kamatayan, sinabi ng isang penloop na mapakukunan na ang biktima ay pinaniniwala ang nakaranas ng pamimilit at pagtrato na humantong sa isang seryosong krimen. Ang katotohanan ito ay nagpapatibay sa hinala na ang insidente ay hindi isang aksidente kundi isang sinadyang gawain. Tiniyak din ng pulisya na ang tinatayang oras ng pamatayan ay nangyari ilang oras bago natapwan ang bangkay kaya pinalit nito ang time frame kam investigation mula gabi hanggang madaling araw. Samantala, ang lalaking pinigil bilang suspect ay napaalamang may emosyonal na ugnayan sa biktima. Ayon sa pahayag ng ilang saksi, naging tensyonado ang relasyon ng dalawa nitong mga nakaraang araw. Inaman na ilang kapitbahay na narinig nilang naktatalo ang biktima at ang suspect, bagamat hindi nila alam ang eksaktong dahilan ng problema. Ang impormasyong ito ay naging isa sa mga pangunahing fokus ng mga investigador sa pag-alam sa posibleng motibo sa likod ng malagim na insidente. Sinuri rin nga investigador ang history and communication ng biktima sa kanyang cellphone at mga text message na ipinadala ilang oras bago ang insidente. Ipinakita ng na-recover na digital data ang matinding pag-usap sa pagitan ng biktima at ng suspect noong gabi bago natapwan ang bangkay.
Kahit na hindi pa opisyal na inihahaya ang nilalaman ng pag-usap, ipinahiwati ng pulisya na may malakas na emosyonal na bigat ang nasabing komunikasyon. Lalo itong tumuturo sa hinala na ang huling pakikita ng dalawa ay nawi sa isang nakamamatay na insidente. Ibinunyag ng paunang resulta ng autopsiya ang pagkakaroon ng senyales ng pisikal na karahasan bago idineklarang patay ang biktima. Bagamat hindi pa detalyadong nailalahat ng pulisya ang eksaktong sanhi ng kamatayan, sinabi ng isang panlup na mapakukunan na ang biktima ay pinaniniwalaang nakaranas ng pamimilit at pagtrato na humantong sa isang seryosong krimen. Ang katotohanan ito ay nagpapatibay sa hinala na ang insidente ay hindi isang aksidente kundi isang sinadyang gawain. Tiniyak din ng pulisya na ang tinatayang oras ng kamatayan ay nangyari ilang oras bago natapwan ang bangkay kaya't pinalit nito ang timeframe ng investigasyon mula gabi hanggang madaling araw. Samantala ang lalaking pinigil bilang suspect ay napag-alamang may emosyonal na ugnayan sa biktima. Ayon sa pahayag ng ilang saksi, naging tensyonado ang relasyon ng dalawa nitong mga nakaraang araw. Inamin na ilang kapitbahay na narinig nilang naktatalo ang biktima at ang suspect, bagamat hindi nila alam ang eksaktong dahilan ng problema. Ang impormasyong ito ay naging isa sa mga pangunahing fokus ng mga investigador sa pag-alam sa posibleng motibo sa likod ng malagim na insidente. Sinuri rin ng mga investigador ang history ng communication ng biktima sa kanyang cellphone at mga text message na ipinadala ilang oras bago ang insidente. Ipinakita na na-recover na digital data ang matinding pag-usap sa pagitan ng biktima at ang suspect noong gabi bago natagpuan ang bangkay. Kahit na hindi pa opisyal na inihahayag ang nilalaman ng pag-usap, ipinahiwatig ng pulisya na may malakas na emosyonal na bigat ang nasabing komunikasyon. Lalo itong tumuturo sa hinala na ang huling pagkikita ng dalawa ay nawi sa isang nakamamatay na insidente. Sa kabilang banda, ipinahayag ng pamilya ang biktima na ang biktima ay kilala bilang isang pribadong tao at bihira nitong ibinabahagi ang kanyang personal na problema sa iba. Inamin ng pamilya na hindi nila inaasahan na ang ugnayang mukhang normal sa labas ay nagtatago palang hidwaan na hahantong sa isang trahedya. Binalot, nege, pagluluksa ang bahay ni biktima habang nagbabantay ang mga autoridad upang matiyak na mananatiling maayos ang sitwasyon at maiwasan ang maling espekulasyon na kumakalat sa publiko. Ang kasong ito ay nakatawa ngang malawakang atensyon hindi lamang mula sa mga kalapit na residente kundi pati na rin sa buong mamamayan ng lalawigan ng Pampanga. Pinatibay ng lokal na pulisya ang kanilang pangako na iimbestigahan ng lubusan ang kaso at titiyaking dadaan ang prosesong legal ayon sa itinatadhana ng batas. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang masinsinang pagtatanong sa suspek habang patuloy na nangalap ng karagdagang ebidensya ang nga investigador upang palakasin ang kaso bago formal na magtakda ng legal na katayuan. Pumasok sa mas komplikadong yugto ang investigasyon ng simulan ng pulisya ang pag-reconstruct sa magalaw ng biktima at ng suspect noong gabi ng insidente. Based sa pagsusuring CCTV footage sa ilang puntong daan patungo sa palayan, nakita ang isang motosiklo na dumaan sa tinatayang mahalagang oras. Sinisiyasat ng pulisya ang pagmamay-ari ng sasakyang iyon at inihahambing ito sa pahayag ng saksing nagsabing nakita niyang umalis ang biktima kasama ang isang tao. Sistematikong inaayos ngayon ang bawat detalye ng oras at location upang makabuo ng kumpletong takbo ng mga pangyayari. Sa mga sumunod na investigasyon, sinabing nabigay ng magkakaibang alibi ang suspect tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabing iyon. Ang pagkakaibang ito sa kanyang pahayaang nagtulak sa nga investigador na magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Muling sinuri ng forensic team ang history ng matawa uling location ng signal ng cellphone at iba pang digital na aktibidad na maring mapatunay o mapasubali sa kanyang pag-amin. Maingat itong isinagawa upang matiyak na bawat impormasyon ay may matibay na batayan ng ebidensya at magagamit ng legal. Samantala, nagbago ng malaki ang atmosfera sa komunidad ng biktima. Ang residente na dati ay namumuhay ng normal ay napuno ngayon ng pangamba. Pinili ng ilang residente na huwag nang lumabas ng mag-isa sa gabi. Ang maopisyon ng barangay kasama ang lokal na pulisya ay nagdaos ng limitadong pulong upang magbigay ng opisyal na paliwanag para hindi na lumabas ang matitinding espekulasyon. Sa pagkakataong iyon,
Pinakiusapan ng pulisya ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong information at ipagkatiwala ang prosesong legal sa makinaukulan. Sa gitna nga ang ginagawang investigasyon na diskubring nakarungang tensyonadong pag-usap ang biktima at suspek ilang araw bago ang insidente. Ang impormasyong ito ay nakuha mula sa isang katrabaho ngang biktima na napansin ang pababago sa kilos nito kailan lang. Sinabing mas naging tahimik at paminsan-minsan ay balisa ang biktima. Ang magkatotohanan ito ay naging mahalagang piraso upang matukoy ang posibilidad ni psychological pressure o matinding alitan bago ang gabing iyon. Sinuri rin ng forensic team ang karadagang ebidensya na natagpuan sa eksena kabilang ang piraso ng tela at mga bakas na hinalang may kinalaman sa pampatali. Bawat natuklasan ay sinuri ng detalyado upang malaman kung may tumutok mga ba ito sa makagamitan ng suspek o sa kapaligiran. Ang resulta mula sa laboratorio ay naging mahalagang susi sa paglilinaw ng papel ng bawat isa at upang matiyak kung mayroong elemento ng planong pamamaslang sa kasong ito. Sa kabilang dako umasa ang pamilya ng biktima habang patuloy nilang sinusubaybayan ang pag-usad ng investigasyon. Hiniling nilang prosesuhin ang kaso ng bukas at patas. Bumuhos ang moral na suporta mula sa mga kamaanak ay mamayan habang ang ilang leader ng komunidad ay nanawagan na magsilbi itong paalala tungkol sa kahalagahan ng mayos na komunikasyon at paglutas ng alitan. Hanggang sa kasalukuyan patuloy na pinaaralan ng mga investigador ang lahat ng ebidensyang nakalap, pati na ang posibilidad ng pagkakasangkot ng iba pang tao may alam sa pangyayari. Samantalang legal na katayuan ng suspek ay malapit ng pumasok sa yugto ng formal na deklarasyon batay sa resulta ng penloop ng pagdinig ng pulisya. Sa papasok ng ikatlong araw ng investigation, nagsagawa ang pulisya ng isang closed-door reconstruction batay sa serye ng mga pahayag ng saksi at mga natuklasan sa forensics. Sa naturang reconstruction, muling isinadula ang ilang eksena upang itugma ang oras, position at posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago natakpong patay ang biktima sa palayan. Nakitang sinusukat ng mga otoridad ang distansya sa pagitan ng lugar kung saan huling nakita ang biktima at kung saan natakpuan ang bangkay kabilang na ang pagtatantiya sa oras ng pagbiyahe. Bawat galaw ay sinuring mabuti upang matiyak na walang butas sa kronolohiya. Mula sa inisyal na pag-aaral ipinahiwatig ng mga investigador ang pagkakaroon ng nakaplanong pakikita ng biktima at ng suspek nung gabi ng insidente. Pinalakas ang hinalang ito kang petang kanilang communication na napapakita kang napakasunduang oras at lugar. Ngunit maingat pa rin ang investigasyon sa paghuhusga kung ang pakikitang iyon ay talagang naglalayong ayusin ang kanilang personal na isyu mula panong simula o humantong ito sa isang mas matinding hakbang. Ang katotohanan, ang lokasyon ay nasa isang medyo tahimik na lugar sa gabi ay naging isa sa mga sentro neke pagsusuri. Dahil itinuturing itong may mataas na panganib kung mangyari ang alitan. Samantala isinagawa rin ang isang psychological examination sa suspect upang alamin ang kalagayan ng kanyang isipan at ang background ng kanyang relation sa biktima. Mula sa impormasyong umikot sa loop ng pulisya, nalaman na nagkaroon ng matinding dinamika ang relasyon ng dalawa nitong mga nakaraang linggo. Binanggit ng ilang saksi ang pagkakaroon ng selos at makakaibang pananaw na madalas maging sanhi ng pagtatalo. Gayunpaman hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag na tumutukoy sa pangunahing motibo sa likod ng pinaghihinalaang krimen. Sa gitna ng prosesong legal patuloy na tumataas ang atensyon ng publiko. Nagsimula ng tutukan ng lokal at nasyonal na media ang kasong ito dahil nakikita itong sumasalamin sa isyu ng personal na relasyon na nawisan na kamamatay na karahasan. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang kanilang matinding pakikiramay at tiniyak na suportado nila ang pagpapatupad ng batas. Hinigpitan din mga autoridad ang patrolya sa gabi sa ilang sensitibong lugar bilang hakbang sa pag-iwas at pagtugon sa pangambangang na residente na patuloy na nakakaranas ng epekto ng pangyaring ito. Sinuri din ng mga investigador ang posibilidad na may karadagang ebidensya pa na hindi natutuklasan kabilang ang potensyal na bagong saksi na maaring nakakita o nakarinig na anuman noong gabi ng insidente. Ang paghahanap ng information ay ginawa ng sistematiko. Mula bahay-bahay hanggang sa mga kaling maring dinaan ng biktima. Kalaunan nagbigay ng karadagang pahaya ang ilang residente tungkol sa naririnig nilang tunog ng sasakyan at mga malabong pausap noong gabing iyon.
Kahit hindi pa makumpirma ang kaugnay nito, bawat detalye patuloy na inilista bilang bahaging paghahandang dokumentong kaso. Hanggang sa pinakabagong update, tumaas na ang estado ng suspek sa prosesong legal at formal ng nakulong para sa karagdagang investigasyon. Inihayag ng heme investigador na inihintay pa nila ang pinal na resulta ng forensic lab test upang makumpleto ang file bago ibigay sa susunod na yugto. Sa kabilang banda, sinimula na ang pamilya ang biktima ang paghahanda para sa isang pribadong libing na may seguridad ang mga autoridad habang ang mga residente sa paligid ay naghihintay pa rin ng legal na katiyakan na maglalahad sa buong serye G-Tridyang Yumanik sa rehiyon. Nasimula mapakita nga mas malinaw na larawan ang pinakabagong pag-usad ng kaso matapos isagawa ng mga investigador ang isang panloop na pagdinig kasama ang pamunuan ng regional na tanggapan ng Pulisya Police Regional Office. Sa pagpupulong na iyon, idinitalye ang lahat ng ebidensya nakuha mula sa huling resulta ng autopsya, pagsusuri sa location ng krimen hanggang sa record ng digital na communication ng biktima at ng suspect. Ayon sa formal na autopsya, kumpirmadong namatay ang biktima dahil sa karahasang nangyari sa oras na malapit sa huli nilang pagkikita ng suspek. Pinalakas ng medikal na katotohanan ito ang kaso na dati puro lamang hinala. Ibinunya din nga investigador ang senyales ng pagtatangkang itago ang ebidensya matapos ang krimen. Mula sa pagsusuri sa sasakyang hinalang ginamit ng gabi ring iyon, may mga natagpuan na sinusuri na ngayon sa forensic laboratory upang kumpirmahin ang koneksyon nito sa lokasyon ng palayan. Bukod dito, naging mahalagang ebidensya rin ang damit na suot ng suspek nang siya hulihin dahil tumutugma umano ito sa mga nakuha sa eksena. Ang lahat ng resulta ng pagsusuring ito ay isinaayos upang patibayin ang kriminal na elementong isasampa sa masusunod na pagtatanong. Inamin sa huli ng suspek na nakita sila ng biktima noong gabi ng insidente, ngunit patuloy nitong itinatanggi na pinaplanuhan niya ang pamamaslang. Sinabi niyang ang pagkikita ay layuning pag-usapan ang kanilang hindi nare-resolbang personal na problema. Gayunpaman, ayon sa investigasyon, ipinakita ng nga ebidensya ang paglala ng alitan na naganap sa isang tagong lugar na walang saksi. Ang hindi pagtutugma ng pag-aminat ng resulta ng investigasyon ay naging isa sa mga pangunahing konsiderasyon sa pagtatagda ng batas na isasampa sa kanya. Sa gitna ng prosesong legal, mas lalong naramdaman ang epekto sa lipunan ng pangyayaring ito. Ilang grupo sa komunidad ang nagdaos ng panalangin bilang pakikisa sa pamilya ng biktima. Sa pamamagitan ng nga kaunay na ahensya, napahaya din ang lokal na pamahalaan na paitingin nila ang edukasyon tungkol sa pag-iwas sa karahasan sa relasyon, pati na rin ang pagbubukas ng serbisyo sa counseling para sa mga residenteng nangangailangan ng gabay na psikolohikal. Ang habang na ito ay ginawa bilang pagtugon sa dumaraming pangamba nga residente tungkol sa posibleng mangyari pang ganong klaseng gulo sa kanilang kapaligiran. Unti-unti nang bumalik sa normal ang situation sa lugar kahit nakalagay pa rin ang police line sa ilang bagi para sa huling documentation. Napatuloy na sa pagtatanim ang mga magsasaka, ngunit ang pangyayari ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga residente. Pinaktibay ng pulisya na ang dokumento ng kaso ay inaayos na upang agad na may pasa sa piskalya kapag na kumpleto na. Samantala, nanatiling nakakulong ang suspect at ang masusunod na prosesong legal ang opisyal na magtatakda sa pananagutan sa pangyayaring Yumanik sa lalawigan ng Pampanga. Sa papasok sa susunod na yugto formal na isinuko ng mga investigador ang unang yugto nga dokumentong kaso sa piskalya para sa mas malalim na pagsusuri. Sa prosesong ito, sinusuri ng piskal ang pagiging kumpleto ng formal at material na elemento upang matiyak na pasado ng lahat ng ebidensya upang dalhin sa paglilitis sa korte. Inihayag jenge pulisya na ang case file ay naglalaman nege pinal na resulta nege autopsya, pahayag jenge higit sa on saksi dokumentasyon sa reconstruction. Resulta na forensic laboratory na nagugnay sa ilang ebidensya sa mga pangyayari sa palayan. Ang prosesong administratibo sa batas na ito ay mahalagang yugto bago opisyal na makrating sa hukuman ang kaso. Sinuri din ng investigador ang posibilidad na may karagdagang ebidensya pa na hindi natutuklasan kabilang ang potensyal na bagong saksi na maaring nakakita o nakarinig ng anuman nung gabi ng insidente. Ang paghahanap ng impormasyon ay ginawa ng sistematiko mula bahay-bahay hanggang sa mga kaling maaring dinaan ng biktima.
Kalaunan nagbigay karadagang pahaya ang ilang residente tungkol sa naririnig nilang tunok ng sasakyan at Mengga Malabong pag-usap noong gabing iyon. Kahit hindi pa makumpirma ang kaugnayan nito, bawat detalye ay patuloy na inilista bilang bahaging paghahandang dokumentong kaso. Hanggang sa pinakabagong update, tumaas na ang estado ng suspect sa prosesong legal at formal nang nakulong para sa karagdagang investigasyon. Inihayag NH mega investigador na hinihintay pa nilang pinal na resulta NH forensic lab test upang makumpleto ang file bago ibigay sa susunod na yugto. Sa kabilang banda, sinimula ng pamilya ng biktima ang paghahanda para sa isang pribadong libing na may seguridad ang mga autoridad habang ang residente sa paligid ay naghihintay pa rin ng legal na katiyakan na maglalahad sa buong seryege trahedyang yumanik sa rehiyon. Nagsimulang mapakita ng mas malinaw na larawan ang pinakabagong pag-usad ng kaso matapos isagawa ng mga investigador ang isang panlup na pagdinig kasama ang pamunuan ng regional na tanggapan ng pulisya. Sa papupulong na iyon, idinetalye ang lahat ng ebidensyang nakuha mula sa huling resulta ng autopsya, pagsusuri sa location ng krimen hanggang sa rekord ng digital na communication ng biktima at ng suspect. Ayon sa formal na autopsya, kumpirmadong namatay ang biktima dahil sa karahasan nangyari sa oras na malapit sa huli nilang pakikita ng suspek. Pinalakas ng medikal na katotohanan ito ang kaso na dati puro lamang hinala. Ibinunyag din ng investigador ang senyalis ng pagtatangkang itago ang ebidensya matapos ang krimen. Mula sa pagsusuri sa sasakyang hinalang ginamit ng gabi ring iyon, may ganatapuan na sinusuri na ngayon sa forensic laboratory upang kumpirmahin ang connection nito sa lokasyon ng palayan. Bukod dito, naging mahalagang ebidensya rin ang damit na suot ng suspect nang siya ay hulihin dahil tumutugma umano ito sa mga nakuha sa eksena. Ang lahat ng resulta ng pagsusuring ito ay isinaayos upang patibayin ang kriminal na elementong isasampa. Sa kabilang dako, sumailalim sa dagdag na investigasyon ang suspek tungkol sa pinaghihinalaang elemento ng paplano. Inalam ng pulisya kung may ginawang paghahanda noon na humantong sa maayos na plano, kabilang ang pagpili sa tahimik na lugar at sa oras na halos wala ng taong lumalabas. Ipinapakita rin sa pattern ng communication ilang araw bago ang insidente ang matinding pausap. Naging pangunahing usapin ito dahil mapapatibay nito ang kaso na ang nangyari ay hindi lang dahil sa panandaliang emosyon. Habang patuloy ang proseso, nagsimulang ipahaya ng pamilya ng biktima ang kanilang paasa na ang paglilitis ay magiging bukas at patas. Sila ay sinamahan ng isang abogado upang bantayan ang takbo ng kaso at matiyak na ang mga karapatan ng biktima ay napatutupad ayon sa batas. Patuloy na dumadaloy ang suporta ng komunidad na makikita sa presensya ng taong dumalaw upang mag-alay ng pakikiramay pati na rin magbigay ng moral at material na tulong sa pamilyang naulila. Mararamdaman pa rin ang kalungkutan lalo na nang inalala ng pamilya ang huling ginawa ng biktima bago ang gabi ng insidente. Ang lokal na pamahalaan at pulisya ay napatawag ng isang press conference para magbigay ng official na update upang pigilan ang kumakalat na sismis sa social media. Sa kanilang pahayag, binidyang diing ang pulisya na isinagawa nila ang lahat ng may profesionalismo at sa pagpapalagay kang pagiging inosente hanggat hindi napapatunayan. Pinaalalahanan din nila ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong balita dahil nakakaapekto ito ng malaki sa kaisipan ng pamilya ng biktima maging sa pamilya ng suspek. Sa komunidad na pinangyarihan, ang opisyal ng barangay at mga pinuno ng komunidad ay bumuo ng communication forum para mas patindihin ang kanilang paingat. Kasama rito ang muling pagbabalik ng pagroronda ng barangay tanod at paglilista sa mga bisitang papasok sa kanilang lugar. Bagamat unti-unti nang bumabalik sa normal ang pangaraw-araw na pamumuhay, malinaw pa ring makikita ang pag-ingat ng mga tao. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing aral na ang hindi nare-resolbang personal na issue ay maring mawi sa malubhang karahasan kung hindi mayos na natutugunan. Hanggang sa pinakahuling balita, patuloy ang pagsusuri ng piskalya sa kaso upang matukoy kung kumpleto na ito bago ilipat sa ikalawang yugto na kinapapaloban ng pagpasa sa suspek at mga ebidensya. Kung kumpleto na ang lahat ng hinihingi, ang kaso ay agad na ihahain sa korte para sa isang pampublikong paglilitis. Samantala,
Ang suspect ay patuloy na nasa bilangguan habang hinihintay ang susunod na legal na proseso na tutukoy sa huling direction ng kasong najing usap-usapan sa mamamayan ng Pampanga. Ang susunod na yugto sa pahawa ng kasong ito ay pumasok na sa proseso ng paglipat sa fase 2 matapos ideklara ng piskalya na kumpleto na ang dokumento ng kaso na inihay na ng formal. Ang formal na paglilipat ng suspect at lahat ng ebidensya ay isinagawa mula sa investigador ng pulisya patungo sa taga-usik o piskal. Sa prosesong ito, kabilang sa mga ebidensyang ibinigay ay ang Medico Legal Report, Visum et Repertum Documentation ng reconstruction damit na isinuot sa mismong oras ng crime and cellphone ng biktima at suspect pati na rin ang lahat ng resulta ng forensic test na unang ginihain sa pagdiniging pulisya. Sa estadong ito, nasa autoridad ng piskalya ang kaso bilang paghahanda sa paglilitis. Sinimula ng gawin ng taga-usik piskal ang reklamong ihahain base sa mga pinaksamang ebidensya at testimonya. Sa inisyal na reklamo, kinakasuhan ang suspect ni krimen kaugnay sa pamamaslang batay sa isinasat sa Revised Penal Code Binagong Kodigo Penal. Mas using pinaaralan ang elemento ng pagpaplano upang matukoy kung anong tamang artikulo ng batas ang ipapato. Maingat ang ginawang pagsasampa ng kaso dahil ito ang magiging basehan ng pagdinig sa local na Regional Trial Court RTC. Bago ang unang pagdinig, itinaas ng mga autoridad ang seguridad sa paligid ng korte. Ginawa ito upang pigilan ang daksa ng atensyon ng publiko dahil matindi ang interest na nakuha ng kasong ito. Ipinahayag ng pamilya ng biktima na handa silang dumaan sa lahat ng legal na proseso na may pek-asang makakamit ang hustisya. Sa kabilang banda, ipinaalam naman ng abogado ng suspek na ipagtatanggol nila ang kanilang kliyente nang naayon sa umiiral na mekanismo ng batas. Ang kasong ito ay hindi lamang najing usapin mula sa aspetong legal kundi na bukas din ito ng mas malalim na diskusyon tungkol sa karahasan sa personal na relasyon. Ipinarating ang ilang social observers sa Pampanga na ang pangyaring ito ay malaking aral tungkol sa pamamahala ng hidwaan communication at ang kahalagahan ng paghahanap ng profesional na tulong kapwa humarap sa matinding emosyonal na problema. Muling inihaya ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kinaukulang ahensya ang kanilang dedikasyong palawakin ang akses ng mamamayan sa counseling services at tulong legal. Samantala, unti-unting kumakalma ang atmosfera sa komunidad ng biktima kahit na naroon pa rin ang bakas ng trahedya. Bumalik sa normal ang aktibidad ng mga residente ngunit mas pinalakas nila ang seguridad ng lugar. Regular na nakikipaugnayan ang opisyal ng barangay sa lokal na pulisya para siguraduhin mapapanatili ang kaligtasan. Sa pagkakatakda ng unang pagdinig, hinihintay na ngayon ng publiko ang proseso ng paglalahat ng ebidensya sa silid ng hukuman. Lahat ng katotohanan at ebidensyang nakalap sa loob ng mahabang panahon ay bukas na susubukin sa harap ng hukom. Ang mahabang paglalakbay ng kasong ito ay pumasok na sa bagong yugto na tutukoy sa legal na pananagutan sa likod ng malagim na trahedyang ito na gumimbal sa komunidad ng Pampanga. Formal nang nagsimula ang unang pagdinig sa local na Regional Trial Court upang basahin ang sakdal ng taga-usig. Napuno ng pulisya at media ang korte at sinusubaybayan nila ang kaso simula umaga. Mahigpit ang seguridad at dinala ang nasasaktal na alos puro nakayuko lamang. Sa pagbasa ng sakdal detalyadong inilahat ng piskal ang sunod-sunod na pangyayari batay sa investigasyon mula sa huling komunikasyon ng biktima at nasasakdal hanggang sa eksena sa palayan nong gabi. Isinasa reklamo ng piskal na may sinadyang elemento ng pamamaslang ang ginawa ng nasasakdal. Sinabi ng personal na alitan nila ay humantong sa kasudulan noong gabi na sinabing mag-usap lamang sana para mayos ang problema ngunit nawi ito sa karahasan. Iprinisinta rin ng piskal ang resulta ng autopsya na naktutukoy sa sanhi ng pagkamatay ng biktima at pinaktugma ito sa mga forensic evidence. Mayos na binasa ang seryeng ito sa harap ng hukom para may larawan ang kaso. Ipinahayag ng abogado ng nasasakdal na magahain sila ng motion o pagtutol sa sakdal dahil para sa kanila hindi ito ganap na sumasalamin sa kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa bersyon ng kanilang kliyente, iginigi ng depensa na may ilang bagay pang kailangan suriin ng mas malalim at ipatawag ang saksi at eksperto sa korte. Binigyan ng hukom ang depensa ng sapat na oras upang isampa ang kanilang pagtutol bago ipagpatuloy sa yugto ng pagpepresenta ng ebidensya.
Hanggang sa pinakahuling balita patuloy ang pagsusuring piskalya sa kaso upang matukoy kung kumpleto na ito bago ilipat sa ikalawang yugto na kinapapaloban ng pagpasa sa suspek at mga ebidensya. Kung kumpleto na ang lahat ng hinihingi ang kaso ay agad na ihahain sa korte para sa isang pampublikong paglilitis. Samantala, ang suspect ay patuloy na nasa bilangguan habang hinihintay ang susunod na legal na proseso na tutukoy sa huling direksyon ng kasong naging usap-usapan sa mamamayan ng Pampanga. Ang susunod na yugto sa pahawak ng kasong ito ay pumasok na sa proseso ng paglipat sa Phase 2 matapos ideklara ng piskalya na kumpleto na ang dokumento ng kaso na inihay na ng formal. Ang formal na palilipat ng suspect ay lahat ng ebidensya ay isinagawa mula sa investigador ng pulisya patungo sa taga-ausik o piskal. Sa prosesong ito, kabilang sa mga ebidensyang ibinigay ay ang medico legal report, visum et repertum documentation ng reconstruction damit na isinot sa mismong oras ng krimen cellphone ng biktima at suspect pati na rin ang lahat ng resulta ng forensic test na unang inihain sa pagtinihing pulisya. Sa estadong ito, nasa autoridad ng piskalya ang kaso bilang paghahanda sa paglitis. Sinimulan ng gawin ng taga-usik piskal ang reklamong ihahain based sa mapinagsamang ebidensya at testimonya. Sa inisyal na reklamo kinakasuhan ang suspek nega krimen kaugnay sa pamamaslang batay sa isinasat sa Revised Penal Code binagong Kodigo Penal. Masusing pinaaralan ang elemento ng pagpaplano upang matukoy kung anong tamang artikulo ng batas ang ipapataw. Maingat ang ginawang pagsasampa ng kaso dahil ito ang magiging basehan ng pagdinig sa lokal na Regional Trial Court RTC. Bago ang unang pagdinig, itinaas ng mga otoridad ang seguridad sa paligid ng korte. Ginawa ito upang pigilan ang daksa ng atensyon ng publiko dahil matindi ang interes na nakuha ng kasong ito. Ipinahaya ng pamilya ng biktima na handa silang dumaan sa lahat ng legal na proseso ng may pag-asang makakamit ang hustisya. Sa kabilang banda, ipinaalam naman ng abogado ng suspek na ipagtatanggol nila ang kanilang kliyente nang nayon sa umiiral na mekanismo ng batas. Ang kasong ito ay hindi lamang naging usapin mula sa aspetong legal kundi nabukas din ito ng mas malalim na diskusyon tungkol sa karahasan sa personal na relasyon. Ipinaritig ng ilang social observers sa Pampanga na ang pangyayaring ito ay malaking araw tungkol sa pamamahala ng hidwaan komunikasyon at ang kahalagahan ng pahanap ng propesyonal na tulong kapag humarap sa matinding emosyonal na problema. Muling inihaya ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kinaukulang ahensya. Ang kanilang dedikasyong palawakin ang akses ng mamamayan sa counseling services at tulong legal. Sa mga sumunod na pagdinig, dumalo ang ilang saksi kasama na ang residenteng unang nakakita sa bangkay sa palayan. Inilarawan ng saksi ang sitwasyon nung umagang iyon kung saan may nakita siyang kahinahinala sa mapananim na palay bago niya mapatantong katawan pala ito ng tao. Inihaya din ng isang saksi na nagtalo raw ang biktima at ang nasasakdal ilang araw bago ang incident. Itinala ang bawat pahaya at sinuri ng may gigamit ang mga katanungan ng piskal at ng abogado ng nasasakdal upang makatiyak sa pagiging akma at toto nito sa kaso. Pinatawa din ang forensic expert na nagsagawa ng autopsy upang ipaliwanag ng siyentipiko ang kondisyon ng biktima. Detalyadong inilatak ng eksperto ang tinatayang oras ng kamatayan at uri ng karahasang dinanas based sa natapuang medical evidence. Ang paliwanag ay naging mahalagang bahagi sa papatunay dahil ikinonekta nito ang ebidensyang medical at kronolohiyang inilatak ng piskal. Patuloy na mataas ang atensyon ng madla sa labas ng korte. Pinasiguro ng mga otoridad ang kapayapaan sa lugar habang ang pamilya ng biktima ay dinadamayan ng kanilang kamana sa pagdalong pagdini. Ang pampublikong paglitis na ito ay mahalaga para sa pagintindi at pagsubok sa lahat ng ebidensya. Magpapatuloy pa rin ang pagdinig kasama ang investigasyon sa nasasakdal at pagpapasa ng sentensya ng taga-usik sa mga susunod nitong pagdinig. Pumasok sa bahagi ng pagsusuri ng nasasakdal ang agenda at naging napakatahimik ng silid hukuman kumpara sa normal. Hiningi ng hukom ang direktang pahaya mula sa nasasakdal tungkol sa nangyari sa gabi ng insidente. Sa kanyang pahaya, inamin nga nasasakdal na nakipakita siya sa biktima sa nabanggit na lugar ngunit itinanggi niya na pinaplanuhan niya ang krimen.
Iginit niyang ang pagkikita ay dahil nais nilang pag-usapan ang problema nila sa relasyon na matagal nang nagdudulot nege tensyon sa kanila. Sinuri pa ng maigi ang pahaya ng piskal at natakpuan ang pagkakaiba ng mapahaya ngayon sa resulta ng kanyang inisyal na investigasyon. Ipinresinta muli ng piskal ang digital evidence na napakita sa matinding palitan ng mga mensahe nila bago pa man ang insidente na hinalang mayroong seryosong sigalo sa pagitan ng dalawa. Ipinaalam din ng piskal sa hukom at itinugma sa pahaya ng suspek. Binanggit din ng piskal na base sa pagsusuri sa location ng cellphone ang nasasakdal ay nasa lugar ng palayan base sa oras ng pagkasawi ng biktima ayon sa autopsiya. Ang serye na ebidensya ay napakahalagang bahagi upang may pakita ang kinalaman sa najing kilos ng nasasakdal at ng pinangyarihan ng krimen. Sinubukan igiit ng abogado na sasakdal na walang kahit isa mang saksi na tuwirang nakakita na ginawa niya ang karahasan. Kinuwestiyon din nila kung baka may iba pang salik na hindi pa nadidiskubre sa pagsisiyasat. May mga tanong silang isinampa para subukin kung totoo ang pahaya ng saksi at pamamaraan ng investigador. Inilistang hukom ang lahat ng argumentong narinig sa paglilitis para mas mapadali ang pinal na hatol. Sa sumunod na pagdinig, dinala ng piskal ang forensic psychologist upang magbigalinaw sa usaping naungay sa relation ng biktima ekam na sasakdal partikular na ang nabasahang mga mensahe bago ang krimen. Ayon sa eksperto, ang mahindi nalulutas na personal na problema sa isang relation ay maring mawi sa matinding emosyon at violenteng pananakit lalo na kung hindi agad nare-resolve at napapamahalaan ng tama. Ang layunin ng eksperto ay hindi hatulan ang sinuman, kundi ipaliwanag ng maayos sa korte kung paano humantong ang ganitong klaseng hidwaan sa nangyari. Matapos pakinggan ang mga pahaya ng saksi ng eksperto at ng nasasakdal, inihaya ng taga-usik ang sakdal. Base sa sapat at totong ebidensya at pahaya na patunayan ng taga-usik ang naganap na krimen. Hiniling ning taga-usik na parusahan ning hukom ang nasasakdal ayon sa sakdal ning batas isinasaalang-alang ang dusa ning pamilya ning biktima at malaking epekto sa komunidad. Tahimik ngunit atensyonadong nakikinig sa sakdal ang mga tao. Natapos ang araw at ipinapaliban muli ang susunod na pagdinig sa susunod na linggo para naman sa pagbasa sa depensa ng nasasakdal. Tiniyak ng hukom na ibabasa ang hato sa katotohanan at ebidensyang naipresenta. Dito ang kasong ito ay dumating na sa pinakahuling bahaging pagdinig bago pa man ihaya ng hukom ang kanyang huling desisyon. Nangyari ang sumunod na pagdinig sa pamamagitan ng pagbabasa sa memorandum na depensa pleading o pleidoy na inihanda ng abogado ng nasasakdal. Ibinigay ng depensa ang paliwanag na mayroong ilang magabahagi na hindi ganap na nakukumbensi silang napatunayang ginawa ng nasasakdal. Pakiramdam nila na ang maebidensyang isinampa ng taga-usik ay bukas pa sa maraming pagkakaintindi lalo na ang aspetong ukol sa sinabing nakplano ang nasasakdal. Ipinilit ng depensa na ang nangyaring pananakit ay biglaan lang at hindi planado. Ayon sa abogado ng nasasakdal, ang masideng damdamin at panahong emosyonaleng nasasakdal ay nakatulong kung bakit biglaan niyang nagawa ang pananakit sa gabing ayon. Hiniling ng depensa sa hukom na isalang-alang ang relasyon nilang dalawa gayon din ang dinamika bago ang gabing ng krimen. Hiniling sa memorandum ng depensa sa hukom na bawasan ng husto ang parusa ng nasasakdal dahil wala umano itong criminal record at nangangalaga din ng pamilya. Sa kabilang dako, ipinahak ni piskal sa kanyang reply ang dipagsang-ayon nito sa pleading. Ipinadina niya ang katotohanang naipresenta ito gamit ang totoong pahaya ng saksi at eksperto sa pagdinig. Isinalise ni piskal kung gaano nakadikit sa galaw na nasasakdal ni biktima ang resulta ng autopsya noong oras na iyon. Sabi ni piskal ang lahat na napatunayang ito ay hindi nangyaring biglaan kundi sadya-ayon na rin sa pagkakasunod-sunod na senaryo ng pagkakataon. Sinagot ng maikli ng depensa ni suspek pagkatapos mapakinggan si piskal tungkol sa binigay nilang ebidensya at pag-amin. Natapos at napaalaman na hukom kung ano na ang pinal na desisyon para sa susunod nitong isasagawa na paglilitis. Malot muli ng tao ang silit hukuman, lahat inaantay kung paano matatapos ang kaso at matagal na ginawang paksa sampa ng patunay ng parehong kampo. Pagdating ng pinal na araw ng paghatol, napakatahimik at napaka-tense ng pakiramdam sa korte.
Naupo na sa pwesto ang hukom at inihayag ang pinal na desisyong legal gamit ang nasusulat na detalye. Ibinigay nga hukom ang hatol kasama na ang natutunan sa inihaya ng magkabilang partido at sa tulong na rin ng ebidensya. Tinimbang din nga ang hukom ang positibo at negatibong implikasyon bago ginawa ang pinal na hatol para sa akusado upang matukoy ang bigat o gaan ng kanyang sentensya at pananagutan. Ito na ang katapusan ng malawakang investigasyon ukol sa proseso. Kasama sa uling pagdinig at sentensyahan ng kaso, pinili pa rin ng dalawang kampo ng lokal na taga-usig at ng abogado kung magsusumit ng apela matapos ibaba ng hukom. Kasabay nito, opisyal nang pumasok sa huling yugto ang Regional Trial Court hinggil sa malaking isyong nabigay gulat sa lalawigan ng Pampanga. Pagkatapos basahin ng hukom ang sentensya, inalo ni sa panig ng depensa at ng piskal ang formal na pakilala na may nagawang hatol na ipapataukol dito. Kinatawan ng abogado ang nasasaktal na may kailangan pang pag-isipang mabuti bago siya magaya ng susunod niyang hakbang at kinatigan naman itong kampong ang piskal. Dahil sa ibinigay nilang palugit, kailangan pang gamitin ng magkabilang kampo ang oras upang tingnan ang hatol bago isulong sa susunod na proseso ang Court of Appeals hukuman ng apelasyon matapos ang araw formal ng isinumait ng abogado ng nasasakdal na umapla ito sa pagilitis. Ipinamukha nilang marong parte na parang pilit sa panig ni piskal kung kaya magiging besyan ito para mabawasan sana ang oras na naibigay. Ipinatala sa RTC ang makahilingan ng nasasakdal na apela sa Court of Appeals upang formal ding masiyasat at maimbestigahan doon. Ngunit ayaw na umapela at sumang-ayon ang piskalya na may hatol ng naibigay na maring panindigan at hinayaan na lang mag-decision ang Court of Appeals kung formal ding ipapasa. Nangyari ang sumunod na pagdini sa pamamagitan ng pagbabasa sa memorandum ng depensa pleading o pleidoy na inihanda ng abogado ng nasasakdal. Ibinigay ng depensa ang paliwanag na mayroong ilang mga bahagi na hindi ganap na nakukumbinsi silang napatunayang ginawa ng nasasakdal. Pakiramdam nila na ang mga ebidensyang isinampa ng taga-usik ay bukas pa sa maraming pagkakaintindi, lalo na ang aspeto tungkol sa sinabing nakplano ang nasasakdal. Ipinilit ng depensa na ang nangyaring pananakit ay biglaan lang at hindi planado. Ayon sa abogado ng nasasakdal, ang masiding damdamin at panahong emosyonal ng nasasakdal ay nakatulong kung bakit biglaan niyang nagawa ang pananakit sa gabing iyon. Hiniling na depensa sa hukom na isaalang-alang ang relasyon nilang dalawa, gayon din ang dinamika bago ang gabing krimen. Hiniling sa memorandum ng depensa sa hukom na bawasan ng husto ang parusa ng nasasakdal dahil wala umano itong criminal record at nangangalaga din ng pamilya. Sa kabilang dako, ipinahak ni piskal sa kanyang reply ang dipaksang ayon nito sa pleading. Ipinagdiinan niya ang katotohanang naipresenta ito gamit ang totoong pahayag ng saksi at eksperto sa pagdinig. Isinalaysay ni piskal kung gaano nakadikit sa galaw ngang nasasakdal at ng biktima ang resulta ng autopsya noong oras na iyon. Sabi ni piskal, ang lahat na napatunayang ito ay hindi nangyaring biglaan kundi sadya ayon na rin sa pagkakasunod-sunod na senaryo ng pagkakataon. Sinagot ng Mike Lining, depensa ni suspek pagkatapos mapakinggan si piskal tungkol sa binigay nilang ebidensya at pag-amen. Nagtapos at napaalaman ning hukom kung ano na ang pinal na desisyon para sa susunod nitong isasagawa na paglilitis. Balot muli ning tao ang silid hukuman. Lahat inantay kung paano matatapos ang kaso at matagal na ginawang pagsasampa ang patunay ng parehong kampo. Sa papasok sa proseso ng pinag-aaralan ng mga mahistrado ng Court of Appeals, hukuman ng aplasyon ng filing kaso ng hindi na muling ipinapatawa ang lahat ng mga saksi dahil ang pagsusuri ay nakatun sa aspetong legal at sa dahilan ng hatol ng naunang husgado. Isinumait ng legal na koponan ng depensa ang memorandum ng apela na naglalaman ng madetalyadong argumento hinggil sa mga dahilan ng pagtutol sa naging desisyon sa nasabing dokumento. Inulit nilang bigyang din ang aspeto na pakiramdam nila ay kulang sa bigat o atensyon ng unang lilitisin kabilang na ang kalagayan ng isipan at pamilyaridad ni biktima sa lugar. Tumuon ang buong balita tungkol dito lalo na kahit hindi gaano kabigat tulad nung una ang pagsubaybay. Kalmado lang si pamilya ni biktima habang nag-antay at hindi humingi sa publiko ng labis-labis para hayaan sumunod ang korte sa legal na kaparaanan ng mayos. Tiniyak ng mga opisyal na walang magiging perwisyo ang pinal na pasyukol sa ginagawang peapela na tinakda pakalipas ng ilang araw.
Pagkalipas ng tinadang araw at decision ng Court of Appeals na bigay ito na opisyal na balita tungkol sa pag-apela sa tulong. Na detalye nito na isinulat kasama ang ebidensya galing sa nakalipas na pag-apela at paglilitis ng mga nagpapasya at hurado. Kung mababago o mapipigilan ang sentensya, mapapalitan o di kaya mapapawi. Ito sa buong pag-apela batay sa paninindigan ng mahistrado matapos tingnan at mabusising tingnan ang buong folder ng kaso. Opisyal man na matapos o hindi sa hukuman na ito na pagpapasya ng formalidad, maaari pa rin nitong magpasya sa tulong ng kasong kasasi o apela petition para sa review sa Korte Supremo upang mabasa muli at masuri ng tuluyan ng mataas na hukuman ang buong proseso kung nararapat. Layunin talaga ng ganitong kaparanan kung paanong padaanan bago marating ang desisyong legal sa paraan ng mas mataas at pinakapinal na basehan matapos makita ang tama. Pagkatapos basahin ang pinal na pasya sa apela ng Court of Appeals, humiling ulit si abogado at nasasakdal kung pwede nang idirekta sa pinakmataas at huling yugto na kasasi o apela petition para sa review sa Korte Suprema ng Pilipinas bago ito formal na pumasok sa piitar. Sinabing formal pa nilang susubukan itong mapawalang sala kung sakali sa Korte Suprema dahil maling batas lang umano itong unang nagawa. Sumunod ay dinirekta ang case form at PEPL patungo doon bago buksan upang maresolba ng naayon dahil pani-ine legalidad lamang umano at interpretation ng isinasaalang-alang na hindi naulit at sinusubukang busisin. Sa aspetong legal na kabasa ngayon ito partikular na para sa parusa na formal ng ipinataw laban dito, binalik-balikan ulit ang depensang naitala pabalik upang mabusizing tunghayan at isalise. Paulit-ulit ding sinabing sana tingnan ng maayos kung sadyang nakaplano ng tahasan o nawi lamang dito sa aksidenteng sinabi. Tinalikuran ni Piskal at hindi nakialam ng nasabing hiling nito doon. Ang katuwiran ng piskal ay wala raw pagkakamali sa pagpapataw at opisyal na tama lahat. Ito na makakatulong para mabigyan kumpirmasyon si Korte Suprema tungkol dito. Pagkalipas ay muli nang natanggap ang pagdedesisyon mula kay Korte Suprema na ipinababawal na at pinawalang bisan nila ito kasama at sa kabila pa ng naging pababangang hukom noong huling desisyon kung matatanggap man ito o hindi nang kusa na mabibigay nga rason na wala na kasunod itong decision pa kundi ito na talaga nakuha ang apela. Pinatitibay ba o ititigil ay opisyal ng papasok ng tuluyan na nararapat pa at susundan ng pagiging patas at tamang pagbabasa sa panig ng batas ng lahat lalo kay biktima at panawagan sa sambayanan ng magiging kahihinatnan paghumingi. Sana kapayapaan ang pamilya na sana gawing leksyon sa sino man ito sa gitna ng pagkakaintindihan nila rito sa lalawigan upang may patupad. Ang kapayapaan at walang maganap na parehong alitan para malutasan na lalo rin ang gawi kung sino man dito sa probinsya na may patupad kung hindi may wasan na pareho para na rin makahinga muli pamilya na matiwasay habang tapos etya. Namang formal ang ibaba sa hatol ng ehekutibo kay naakusa. Pagkalipas nito ng hindi kailangan ibalik sa lugar kung di sa korte. Dahilan dito ang pagiging huling yugto para makumpleto muli rito kay official ay tapos at tapos na talaga kung samga dumaan mang husgado sa legalidad lahat pagdating ng hatol pati kasong nahasik sa lugar ngayon sa Pampanga kundi buong bansa na rin kung lahat sa loob ng proseso nitong lahat para sa batas klang ating bansa o Pilipinas. Matapos ipautos at ideklara ang hatol mula sa Korte Suprema na ipapataw ang habangbuhay na pag-aakusa ipinatupad naman agad sa nasasakdal na palipatin na kaagad kay piskal upang pumasok na at makulong siya sa parusang formal. Nang ideklara mula sa detention house patungo sa mismong kulungan niya na isisilbihan. Sikretong ginawa ito upang pigilin at melayo sa lahat ng banta sa lugar habang nakakorden ang paligid bago isinakay. Matapos formalidad ay ginawang tapos ang sinapit na problema rito lalo at nagpahaya panibago mula pamilya lalo na pinakamahirap ngunit nang lumipas at kailangan din harapin ng naiwan maging mga opisyal bilang magiging pinakapaalala ng ganitong di makontrol kaya nanawagan at nagzikap mula-muna tulungan agad komunidad lalo sa mga pagkakautang ng biktima. Para ipamalas kung ganitong bagay kailangan bukas agad isipan bago magawa dahil baka makagawa pa kasamaan tulad ng ganun. Habang pinilit babalik sa kanila din upang mas ma-recover o mapagsilbihan sa kanilang bayan para sa kanila,
rin makabalik unti-unti mula doon habang tumata kayo. Mismo sa pinasok maging mapakmatyak bilang pulisya para tingin pagresolba, kaya ito naging malakas pakat matapos ipa-implemento ay nakakapaaral upang ituto kay aspeto bago ito maging sakuna ng komunidad laban dito habang tumatakbo at mag-alato nalang pack may senyalas upang di maagapan ito at para makatipid sa program ang lalawigan ng mapababa bilang pambansa sa buong kooperasyon nege mamamayan nege institusyon ng mapaganda. Pagkatapos basahin ang pinal na pasya sa apela ng Court of Appeals, humiling ulit si abogado at nasasakdal kung puwede nang idirekta sa pinakmatas at huling yukto na kasasi o apela petition para sa review sa Korte Suprema ng Pilipinas bago ito formal na pumasok sa piitan. Sinabing formal pa nilang susubukan itong mapawalang sala kung sakali sa Korte Suprema dahil maling batas lang umano itong unang nagawa. Sumunod ay dinirekta ang case form at papel patungo dun bago buksan upang maresolba ng naayon dahil panik ng legalidad lamang umano at interpretation ng isinasaalang-alang na hindi naulit at sinusubukang busisin. Sa aspetong legal nakabasa ngayon ito partikular na para sa parusa na formal lang ipinataw laban dito. Binalik-balikan ulit ang depensang naitala pabalik upang mabusizing tunghayan at isalise. Paulit-ulit ding sinabing sana tingnan ng mayos kung sadyang nakaplano ng tahasan o nawi lamang dito sa aksidenteng sinabi. Tinalikuran ni Piskal at hindi nakialam ng nasabing hiling nito doon. Ang katuwiran ng Piskal ay wala raw pagkakamali sa pagpapataw at opisyal na tama lahat ito na makakatulong para mabigyan kumpirmasyon si Korte Suprema tungkol dito. Pagkalipas ay muli nang natanggap ang pagdedesisyon mula kay Korte Suprema na ipinakbabawal na at pinawalang bisa nila ito kasama at sa kabila pa ng najing pagbaba ng hukom ng huling desisyon kung matatanggap man ito o hindi nang kusa na mabibigay ng rason na walang kasunod itong desisyon pa kundi ito na talaga pak nakuha ang apela. Pinatitibay ba o ititigil ay opisyal ng papasok ng tuluyan na nararapat pa at susundan ng pagiging patas at tamang pagbabasa sa panik ng batas ng lahat lalo kay biktima at panawagan sa sambayanan ng magiging kahihinatnan paghumingi. Sana nege kapiyapan ang pamilya na sana going leksyon sa sinuman ito sa gitna ng pagkakaintindihan nila rito sa lalawigan upang may patupad ang kapayapaan at walang maganap na parehong alitan para malutasan na lalo rin ang gawi kung sino man dito sa probinsya na may patupad kung hindi maiwasan na pareho para na rin makahinga muli pamilya ng matiwasay habang tapos at tiyak. Namang formal ang ibabas sa hatol ng ehekutibo kay naakusa, pakalipas nito nang hindi kailangan ibalik sa lugar kung di sa korte. Naging usapan din ang pangyayaring ito sa mga akademiko at legal na mapakmatyak ukol sa kahalagahan ng forensic evidence at ng digital na teknolohiya sa pagtukoy ng krimen. Ang ebidensya ng electronic na communication at pagsusuri ng location ng aparato ang isa sa mga naging susi sa pagbuo ng buong kronolohiya. Ipinapakita nito ang paunlad ng pamamaraan ng investigasyon na lalong umasa sa siyentipikong pagdulog at pagsasama-sama ng datos para mapatibe ang ebidensya sa kaso. Pagkatapos mapadaanan ang lahat ng legal na proseso at mapatupad ang sentensya, opisyal nang naitala ang kasong ito bilang formal na natapos sa legal na aspeto. Unti-unti namang bumabalik sa normal na buhay ang mga residente ng Pampanga habang pinapanatili naman ng mga pulis ang kapayapaan at kayusan ng rehiyon. Ang malagim na trahedyang naugat sa pagkakadiskubre sa katawan ng biktima sa palayan ay bahagi ng mahabang kasaysayang legal na nagyuan ng malalim na aral sa pag-ayos ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan ng mabisa sa komunidad. Sa paglipas ng panahon pagkatapos isa katuparan ang hatol, unti-unting humupa ang atensyon ng publiko sa kasong ito ngunit naramdaman pa rin ang epekto nito sa buhay panlipunan ng mga residente sa paligid. Sa kapaligiran kung saan nangyari ang krimen, ang mga residente ay nagkaroon ng bagong kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili sa kolektibong seguridad. Ang pagroronda ng mga barangay tanod na dati ay nahinto ay naging regular na muli at napalakas ang koordinasyon ng mga residente sa pamamagitan ng mga regular na pagpupulong na pinangangasiwaan ng mga opisyal ng barangay.
Ang habang na ito ay hindi lamang bilang tugon sa isang kaganapan kundi naging pangmatagalang pagsisikap na maiwasan ang nga posibleng abala sa seguridad sa hinaharap. Nagsagawa ring energy preventive approaches ang mga pulis sa lugar sa pamamagitan ng energy legal na pagtuturo sa mga paralan at grupo energy komunidad. Sa mga aktibidad na ito ipinaliwanag ng mga pulis ang lahat ng prosesong pinagdaanan matapos ideklara itong ganap at di malilimutan na walang personal na impormasyong naibibigay upang maging leksyon na maiwasan sana ang pangyayaring di pinakisipan. Pinatunan ng pansin kung bakit napakahalaga na makahanap kang malutasang sagot at yusipan upang maiwasan ang gulo. Ito ay nakatulong dahil sa magandang pananaw ng iba at ginamit na di malilimutan na leksyon at paalala. Sa kabilang banda ay nagtutuloy unti-unti pamilya mula pagdadaan kaya pinili maging tahimik na lang na maiwan si biktima kasama ang mahal niyang pamamaraan na makakabuti mula sa natirang oras maging mapayapa sa kalungkutan at tahimik sa kanilang tahanan kasama sa natutulungang pangaral. Ukol dun sa kanilang bahagi kung bakit na naging madamdamin palalo ang proseso mula epekto nung ito pinagdaan mula biktima na dapat malutasan na mabigyan suporta at mabusan isipan. Marami nang nasuportahang mapabuti rito na kinilala ukol sa kanilang tulong partikular din upang buksan para matanggap sa kanilang sitwasyon ang madamdaming impormasyon makuha rin sa kanilang mamamayan kung maging ligtas man at matinding. Leksyon may wasang palayan muli kung dilang pakat ito ang najing lugar mula dati at binuksan bilang daanan na lamang. Ngunit natuklas palalo ukol mapansin kung paanong madaling prosesong sumapit habang lahat tumutok ng ganon para lahat sa atin natuto kung pwede maiwasan mabilis ang kaguluhan galing men sa aspetong legal kung iyon maayos lahat lalo. Malaking epekto bago na ibabang resolve para mabatid mapayapa. Mapatuloy kung ganon bago lumawa bilang katarungan din na sapat peg alam mong hindi man mapabulaanan ukol na sa proseso ng rehiyon ng bansa. Ilang buwan makalipas na formal at buong matapos ang kaso sa lahat ng proseso. Kinompleto nga puwersa sa lugar kasama ng kinaukulan mula lokal na gawi mula bilis responde ng barangay na naitala ang opisyal upang sa susunod may ganito mayos at ditumagal rito kaya kailangan matulungan ng husto ng information mapabilis ang investigasyon hanggang kaso. Sa pamamagitan na NO hotline at madaling impormasyong binigay ng organisasyon at grupo dahil sa kaalamang idinulot sa kanila ng madaling epekto sa kanilang bahagi ng maganda nitong kinahantungan kaya sana bago matapos ang mga kalbaryo pwede makagawa marasolba kapak di ganito kahantungan. Unti-unti ay umayo sa kanilang nayon dahil di na sila binalot at makapanumbalik mula diyan bagamat hindi may kakailang laging laman ito sa kanila kung bago. Paman ito madali natakpuan ukol ng pinaka-aspeto. Based sa ginamit teknolohiya at forensic naging maganda talaga rito pati base hang ganun ng rehiyon lalo para matuto. Tulad ng digital ito pwede tumulong ukol lang ito kaya saktong naitugma sa ganitong magagawa muna. Habang sa kanilang pamilya ni biktima, mas inaalala na lamang ang aspetong tahimik ng nagpapasalamat mula na kuhang suporta rin hanggang pagkamulat sa kanila mula nang nakilala. Nitong leksyon ang kapayapaang hindi nabigay lalo sa kanila kundi rehiyon patungo aspeto sa usaping. Lipunan kung babalik at ipamulat sa kaligtasang dikayang. Tumugon uko doon at bago mabiyang malaking bahagi. At ito ay naibukas sa maraming legalidad kaya tumagal. Rito ngunit nakita na para makita ukol DNN komunidad kaya pinaikting camera at lahat ukol sa kapayapaan at mamamayan upang ganun mabuo mapanatili at palitan ng maging. Pabala na rin ganun habang bukas at bago na naresolba. Ilang buwan makalipas na formal at buong matapos ang kaso sa lahat ng proseso, kinompleto ng mga puwersa sa lugar kasama ng kinaukulan mula lokal na gawi mula bilis responde ng barangay na naitala ang opisyal upang sa susunod may ganito mayos at ditumagal rito kaya kailangan matulungan ng husto ng impormasyon mapabilis ang investigasyon hanggang kaso. Sa pamamagitan na ng hotline at madaling impormasyong binigay ng organisasyon at grupo dahil sa kaalamang idinulot sa kanila ng madaling epekto sa kanilang bahagi ng maganda nitong kinahantungan kaya sana bago matapos ang mga kalbaryo pwede. Makagawa maresolba kapak di ganito kahantungan.
unti-unti ay umayos sa kanilang nayon dahil di na sila binalot at makapanumbalik mula diyan bagamat hindi may kakailang laging laman ito sa kanila kung bago paman ito madali natakpuan ukol ng pinakaaspeto. Base sa ginamit teknolohiya at forensic najing maganda talaga rito pati base ang ganun ng rehiyon lalo para matuto. Tulad ng digital ito pwede tumulong ukol ang ito kaya saktong na itukma sa ganitong magagawa muna. Habang sa kanilang pamilya ni biktima, mas inaalala na lamang ang aspetong tahimik ng napapasalamat mula nakuhang suporta rin hanggang pagkamulat. Sa kanila mula nang nakilala nitong leksyon ang kapayapaang hindi nabigay lalo sa kanila kundi rehiyon patungo aspeto sa usaping. Lipunan kung babalik at ipamulat sa kaligtasang di kayang tumugon ukol doon at bago mabigyang malaking bahagi. At ito ay naibukas sa maraming legalidad kaya tumagal rito ngunit nakita na para makita ukol dayan ang komunidad kaya pinag-ikting kamera. At lahat ukol sa kapayapaan at mamamayan upang ganun mabuo mapanatili at palitan ng maging pabalin na rin ganun habang bukas at bago na naresolba. Bawat yukto ay sumasalamin sa isang sistema ng hustisya na nagbibigay ng espasyo para sa ebidensya, depensa at obetibong pagsusuri. Mula sa pagkatuklas sa bangkay sa palayan hanggang sa papapatupad ng hatolang sering ito mga kaganapan ay nagpapakita na mahigpit na legal na pananagutan sa mga gawaing karahasan. Ngayon ang sitwasyon sa rehiyong iyon ay bumalik na sa pagiging payapa at mayos. Nagpapatuloy na siya pagtatanimang tao. Sumusunod na sila sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain at ang mga autoridad sa seguridad ay nananatiling handa upang mapanatili ang katatagan ng komunidad. Ang trahediyang ito ay nagsisilbing paalala na ang personal na hindi pagkakaunawaan na iniiwang hindi nare-resolve ay maring magkaroon ng malawakang epekto hindi lamang sa may sala at biktima kundi maging sa buong paligid nila. Ito na ang buong seryeng kaso na gumimbal noon sa lalawigan ng Pampanga na simula sa pagkakadiskubre sa isang babaeng patay na nakatali sa palayan hanggang sa natapos ang prosesong legal nito sa pinakamataas na hukuman. Pinatutunayan ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng malinaw na pagpapatupad ng batas at pagiging mapagmatya ng mamamayan sa pagpigil ng anumang karahasan. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang nga bagong kaalaman at napapanahong impormasyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe sa Pandaidigang Ekonomiya upang hindi mahuli sa mga pinakabagong balita hanggang sa susunod na balita.